Nag-gender reveal na nga pala kami kaninang umaga ni Buyok mga Maret. Grabe nga yung reaction namin dito at di talaga kami makapaniwala. Nagpakain na nga rin pala kami ng mga aso sa pulong malaki kanina mga Maret. Balak na nga namin silang dalhin sa pulo ni Don Silverio, kaso nga lang bang lalaki nga ng alon. May nakita na naman nga kaming isang banglaking aso na kulay itim sa pulo ni Don Silverio mga Maret. Para nga siyang may lahi at parang buntis. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay papalaot na naman kami syempre ni Buyok dahil ito nga yung madalas naming ginagawa, ang pumalaot at magpakain nga ng mga aso. Nagsisimula na naman nga ang malakas na hanging amihan mga Mare, kaya eto't pahirapan na naman ngang lumabas dito sa aming nayon dahil puno na naman nga ng mga water lily. Ganito talaga dito sa amin mga Mare, kapag bare months na nga ay malakas na nga ang hanging amihan at halos mapuno na nga ng water lily itong harapan ng aming nayon. Kung matagal na nga namin kayong follower, alam nyo na nga yan mga Mare, talaga namang problema nga yan dito sa amin. Pupunta nga rin ngayon sa kabilang nayon ang nanay at tatay mga Mare, kaya ayan at kasunod na nga namin sila at medyo nahihirapan nga rin sila sa paglabas gawa nga ng mga water lily. Mabuti na lang talaga mga Mare at pare at hindi nga ganun kainit ngayon, kaya naman hindi nga ganun kahirap lumabas. Binigay nga sa akin ng nanay ang kanyang daladalang payong mga Mare dahil siguro baka nga daw ako'y mainitan na. Doon nga papunta sa kabilang nayon ang nanay at tatay mga Mare dahil babantayan nga nila yung isa pa nilang apo dahil wala nga mag-aalaga. Maganda naman ang panahon ngayon mga Mare, hindi nga ganun kainit at hindi rin naman ganun kakulimlim, kaso nga lang mga Mare medyo malakas na nga yung hanging amihan. Kung napapansin nyo nga mga Mare, napakarami na ngang water lily sa paligid at yan nga ang magpapahirap sa amin sa pagpapakain nga sa mga aso. Kaya sabi ko nga dito sa aking Buyok mga Mare, mas maganda siguro kung ilipat na nga namin ang lahat ng aso doon sa pulo ni Don Silverio para hindi nga kami mahirapang pakainin nga sila. Kapag kasi malakas ang amihan mga Mare, malakas nga rin ang alon dito sa may malaking pulo, pero kapag nga doon sa pulo ni Don Silverio makakatago nga kami. Mahihirapan nga kaming dumuong dito sa malaking pulo kapag malakas ang amihan mga Mare at sigurado na hampas-hampas nga itong bangka namin dito sa mga batuhan. Syempre naman diba, ayaw naman naming masira ang bangka namin, kaya naman sabi nga namin ni Buyok, dadali na nga namin sila doon sa pulo ni Don Silverio kapag kumalma na. Pinagbukod na nga ni Buyok ng pagkain ng mga aso doon sa pulo ni Don Silverio mga Mare, tapos ay nilagay na nga niya yung mga pagkain dito sa lunday at dito na nga lang din daw niya pakakainin yung mga aso. Hindi nga pala napakain ni Buyok ang mga aso kahapon mga Mare, kaya kung titingnan nyo nga sila talaga namang gutom na gutom at nagtatalo na nga dito sa lunday, yung iba nga naglalanguyan na. Wala nga dito yung ibang mga aso na malalaki mga Mare dahil kapag nga hindi sila napakain ni Buyok ng kahit isang araw nawawala nga sila dahil syempre naghahanap nga sila ng pagkain dito sa mga gilid-gilid ng pulo. Paano ba naman mga Mare, napakalakas nga ng ulan kahapon, tapos malakas pa nga yung hanging amihan, kaya hindi talaga nakapalaot itong aking Buyok. Tumaba na nga rin itong aso na may sugat sa kanyang tagiliran at hindi na nga rin halata ang kanyang mga buto-buto. Gusto na nga sana naming isama itong si Oranggi doon sa pulo ni Don Silverio mga Mare, kaso nga lang kapag sinasakay nga namin siya sa lunday ay umaalis nga rin. Kaya naman eto't pinaliguan na nga lang siya ni Buyok mga Mare para naman guminhawa ang kanyang katawan. Si Oranggi nga pala ang pinakamaamo sa kanilang lahat mga Mare, kaya naman siya pa lamang ang nahahawakan ni Buyok ngayon. Napakabait nga ni Oranggi mga Mare at paret, sabi nga ni Buyok wala nga rin daw itong mga pulgas, kaya naman mabango nga siya. Medyo kumalma na nga ang dagat mga Mare, kaya naman nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na lumipat nga sa pulo ni Don Silverio at nakita nga namin itong mga nangingisda na ito. Gusto nga sana namin silang lapitan mga Mare at pare, kaso nga lang magpapakain pa nga kami ng mga aso dito sa pulo ni Don Silverio at kita nyo naman mga Mare at nakaabang na nga sa amin tong sina Blacky. Parang bumalik nga yung alaala namin ni Buyok mga Mare nung alaga pa nga namin dito sila Bunso. Gutom na siguro sila mga Mare, kaya pagduo nga ng bangka namin dito umakyat na nga si Blacky at si Mudra. Bigla namang may lumitaw na malaking aso na kulay itim mga Mare at gulat na gulat nga kami ni Buyok at bigla nga siyang tumalon dito sa tubig at lumangoy. Napakalaking aso nga nito at mabuti na lang at medyo mabait din mga Mare, kaya ayan at nakuha na nga siya ni Buyok. Medyo natatakot nga lang ako nung una mga Mare dahil sobrang laki nga niya at baka mamay mga gat nga. Syempre naman mga Mare, alam nyo na nga ang kalagayan ko at nagdodoble ingat nga tayo at buntis. Medyo mataba nga itong aso mga Mare at medyo malalaki din ang kanyang mga dedet. Sabi nga ni Buyok parang buntis nga daw. Nakigaya pa. Pinakain na nga silang lahat ni Buyok mga Mare at isinali na nga lang niya yung pagkain dito sa may malapit sa swimming pool dahil gutom na nga sila at hindi na nga sila makaantay. Nakakalungkot nga lang mga Mare dahil parang may saboy ng mainit na tubig itong asong kulay itim, kaya naman may sugat nga siya sa kanyang tagiliran. Pinasyal na nga rin siya ni Buyok dito sa pulo mga Mare para masanay na nga daw sa kanya, pero sabi nga ni Buyok bambait nga daw nitong aso. Maya-maya nga lang mga Mare, bumaba na nga rin ako at nagpalit na nga rin ako ng damit dahil nagdesisyon na nga rin kami ni Buyok na mag-gender reveal na nga dito sa may pulo. Wala kasing mga namimiwas ngayon mga Mare at solong-solo nga lang namin ni Buyok dito sa pulo ni Don Silverio, kaya naman tinuloy na nga namin kahit wala nga si Ate Kas at si Mega. Halatang hindi nga kami ready dyan mga Mare dahil
dahil hindi nga namin napagdala si Buyok ng kulay puting damit. At tingnan nyo naman ang aking tsinelas mga mare. Tawang-tawa talaga ako dyan. Pero anyway, panoorin nyo na nga lang ang reaction namin ni Buyok dito. Talagang hindi kami makapaniwala. Diyos ko, day. Lord, kahit ano pong mangyari, basta tatanggapin po namin yung Buyok natin. Okay. 1, 2, 3. Hala pa, huwag mo na. Wait, babae ba? Wag ko na think. Ay, wait ko ah. Baka joke lang yan. Punta na ito. Hindi ka kasi marunong. Ganito kasi yan ah. Hindi nga, mate. Hindi mapihit. Guys. Diyos ko. Ano? Tapos na kasi oh. Pag-pink pa babae. Ay, nako. Baka ito blue. Tingnan mo nga. Baka blue. Ayan. Baka kasi dito ah. Baka yung. Tayo lalaki. Baka yung malakas na lang. Talaga, pagka ulit. Babae na naman. Ano ba yan? Doon ka sa dulo. Di babae na naman. Guys, dito dito. Okay na ba? Baka may blue yan eh. Teka. Peke. Wala, may mga kalawang na eh. Hindi na yan. Teka. Kalawang. Guys, ayaw. Ang galing mo yan. Guys, huwag ka natin. Guys, ayaw. Ano? Bakit kayo? Walang muna. Bakit yan oh? Ano to? Babae na lalaki? Pakakambal. Ano ba yan? So ayun na nga mga mare, hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam ang gender ng aming baby. Kaya naman abangan nyo po sa susunod na kabanata. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.